Magandang araw po. For today's topic, paano gawing negosyo ang farming at pag-uusapan natin ang estimated computation na pwede natin makamtan dito sa farming. Magandang araw po. Dito sa farming, kapag sinabi natin na gagawin nating negosyo yung farming, hindi ibig sabihin nito na simpleng mag-alaga lang tayo ng mga livestock. Okay na yan. So, ang dapat dito, may goal tayo. Kailangan paramihin natin yung mga alaga natin. Meron dapat dami, may plano tayo kung gaano dapat karami yung target natin doon sa mga livestock natin. Pero kung minsan may mga nangyayari na hindi natin in-expect, meron mga nangyayari na hindi ka nais-nais. Halimbawa, kapag tayo may plano doon sa mga kambingan natin, balak natin na paramihin yung kambing, kaya lang nagkataon na tag-ulan, taglamig, nababawasan yung mga kambing natin na lalagasan. At kung minsan doon nagsisimula na pinanghihinaan tayo ng loob, na parang sa tingin natin parang hindi na matutupad yung pinapangarap ko. Kaya dito sa farming, mahalaga din na dapat alam natin yung mga posibleng mangyari doon sa mga alaga natin. Ano ba yung mga advantage, disadvantages, at ano ba yung mga posibleng negative na pwedeng mangyari. Para expected na natin yung mga ganon at hindi tayo mabibigla kapag nakita natin na may nagkasakit, may namatay ang kambing. Dahil kapag hindi natin in-expect yun at inisip natin yung mga positive side lang, posibleng pagdating ng panahon na nangyari yun ay manlulumo na tayo. Nasa tingin natin ay hindi na tayo magtatagumpay. So yun yung minsan na nagiging problema sa farming, lalo na kung ganun yung mga nangyayari. Kaya dapat talaga kapag nag-farming tayo, dapat ready tayo sa lahat. Dapat may sapat tayong kaalaman doon sa gagawin natin. At meron tayong goal doon sa gagawin natin. Kaya kung mapapansin natin, napakaliit lang na porsyento na makikita natin na yumayaman sa farming. Dahil sila lang yung nag-succeed, sila lang yung talagang pinanghawakan nila yung ginagawa nila, pinaglalaban nila, at hindi sila bastang sumusuko. So sila yung tipong yung goal nila ay talagang tinutuloy-tuloy nila. Kahit na dumaan sila na nalugi sila. Katulad ng isang na-interview natin, si Tatay Ben, habang kinikwento niya yung pagkalugi niya ay tumatawa pa siya. So dahil expected niya na meron talagang chance na malugi yung kanyang ginagawa. Nagpursige, gumawa ng ibang paraan, nag-research, inalam yung mga pwede niyang gawin. Kaya siya naging maunlad doon sa kanyang ginagawang negosyong pag-aalaga ng baboy. At madalas din sa mga nagtatagumpay, sila yung may mga vision na kahit na sa simula, hindi pinaniniwalaan, sila pinagdududahan kung kaya ba talaga. Pero pinurso talaga nila na talagang kaya dahil may vision, nakikita ko yung pwedeng mangyari sa farming. So kung ganun yung pananaw natin, ganun yung nakikita natin sa farming, ipagpatuloy natin, gawin natin yung vision natin dahil may malaking chance yan. Dahil nakikita naman natin marami rin ang naging successful na dito sa farming. Example na lang natin yan, yung mga naglalakihang poultry, naglalakihang mga piggery, yung mga nagsusupply sa SM, nagsusupply sa Robinsons, nagsusupply sa mga malalaking supermarkets, yung mga nagsusupply ng karne, nagsusupply ng karning manok, ng karning baboy, ng karning baka o karning kambing, mga nagsusupply ng gatas, mga naging successful na nagsusupply ng balut, nagsusupply ng itlog maalat, at marami pang iba. Napakadaming naging successful sa farming. Kaya lahat tayo na farmer, lahat tayo may alam din, may idea dun sa farming, may chance din tayo na maging successful. Ilang farming, pagkain, yan ay pangangailangan ng lahat. Kaya napakahalaga nitong farming. Ngayon naman, ito yung estimated nating computation dahil kapag mag-farming tayo, bago tayo mag-farming, dapat meron din tayong estimated na calculation kung magkano dapat yung kitain natin. For example, yung income natin ngayon ay 20,000 per month at gusto nating ma-achieve din yun dun sa farming. Dapat meron tayong gagawing computation kung ano yung mga dapat nating alagaan, gaano karami dapat ang alagaan natin para makamit natin yung 20,000 per month. So, yun yung example lang. At dito naman sa computation natin, ito ay pinasimpleng computation lang na para din sa ating mga simpleng farmer lang din na katulad ko, katulad natin, para mas madaling maintindihan. Pero kapag seryosohin na natin, kung halimbawang may naisip na tayo na negosyo, halimbawang mag-alaga na tayo ng kambing, meron na tayong gagawing farm ng kambing, kambingan, at kung gusto natin makuha yung pinakatamang computation, dapat kuhanin na natin, i-estimate na natin lahat ng mga gastos, yung eksaktong gastos natin, ilista natin, para mas makuha natin kung magkano yung nagiging kapital natin at kung magkano yung posible nating magiging income. So, kung halimbawa dito sa goat farming, gusto natin na mag-supply na tayo ng isang kambing sa isang araw, kung may restaurant tayong susuplayan. So, pwede yun, posible yun. Dahil kapag nagsimula na tayo sa konti at naparami na natin, meron naman tayong space dyan, may lupa naman tayo na pagtatamnan natin ng mga napier grass, madre de agua, at iba pang mga pampakain sa kambing, at kahit gumawa tayo ng pabahay ng kambing natin na magkasya yung maraming kambing para makapag-supply tayo ng isang kambing sa isang araw, sa isang restaurant. So, ayon kay Dr. Hubi,
Vita dun sa isang seminar niya na panood natin, para makapag-supply tayo ng isang kambing sa isang araw, kailangan meron tayong 200 level na inahing kambing. Dapat may 200 piraso tayong inahing kambing. At yung barako nating kambing, dapat meron tayo niyan mga 10 hanggang 15 para din makapagbibigay sila ng magandang lahi dun sa mga inahin nating kambing. Kung sa binting inahin na kambing, dapat may isang back. Meron na tayong ikakasupply na isang kambing bawat araw sa isang restaurant na pwede nating maging suki. Kung halimbawa, maibenta natin yung kambing natin ng 5,000, 6,000, kung native goats pa lang yan, so pwede na tayong kumita ng 6,000 a day. So, yun yung maganda sa goat farming kapag ganun na naparami natin. Pero ito ay napakatagal din nating magagawa kasi kung step by step yung proseso natin, kung halimbawa pa konti-konti lang, nagsimula tayo sa 10, naparami natin hanggang umabot ng 200 na inahin, medyo matagal din na panahon ang guguguli natin. 5 years, 5 to 10 years at makamtan na natin yon, so wala na tayong magiging problema after 5 or 10 years. So, kailangan meron na tayong ganong listahan kung gaano dapat yung kadami na kailangan natin, gaano dapat kalaki yung gusto nating income. So, yun ay example pa lang, dun sa kambing pa lang. So, kung gano'n yung kikitain natin, babawasan pa natin ng maintenance yun, babawasan pa natin ng mga, halimbawa, nagbibigay tayo ng vitamins. Kung gano'n naman kadami ng kambing natin, magiging yung mga dumi nun, mababenta natin yon. Kung halimbawa makakuha tayo isang sako sa isang araw, so kikita na tayo ng 200 pesos isang araw, dun pa lang sa dumi ng kambing. Dahil may mga bumibili rin naman ng dumi ng kambing bilang organic fertilizer. So, depende na rin. Hindi naman ganun kadali magbenta ng dumi ng kambing. Pero ito ay halimbawa lang. So, tulad ng sinabi natin kanina, ito ay estimated na calculation lang. Ito ay example lang. Kung halimbawa sabihin man natin na gumagastos tayo ng maintenance, mga panggastos doon sa pabahay, inaayos natin, o babawiin pa natin yung gastos natin sa pabahay. Kung halimbawa 5,000 lang ang kita natin sa isang araw. So, 5,000 times 30, nasa 150,000 na yon sa isang buwan. Kung sabihin natin kalahati ng 150,000 yung magastos natin doon sa mga maintenance, sa mga pampakain o kung ano pa yung kailangan gastusin, meron pa rin tayong 75,000. So, not bad. Napakalaking bagay na rin yun para sa atin. At ang maganda pa rito sa pag-aalaga ng kambing, mga damo lang pwede natin ibigay dun sa kambing. Hindi na natin kailangan gumastos ng malaki para dun sa mga pampakain sa kambing. Yun yung kagandahan dito sa pagkakambing. Although, parang imposible din naman yung ganun kadami. Pero kung talagang may vision tayo, may goal tayo, may malaking chance din na marating natin yun. Since mga babaeng kambing lang naman yung ititira natin, yung mga lalaking kambing pwede naman natin ibenta. At kung hindi naman natin kaya yung ganun kadami, pwede naman din tayo mag-alaga ng mga kambing na mga hybrid. Para kahit konti lang, mas malaki na yung kikitain natin. Lalo na yung mga pang-breed na lalaking kambing, mas mahal na ibebenta. Kahit konti lang, malaki na rin yung kita natin. Okay, yung mga kambing naman na pang-milk type. So, yun yung maganda doon. Kahit na konti lang, kumikita pa rin tayo. 50 inahing kambing lang meron ka, pero nagbibigay naman yun ng gatas. Napakalaking pera na yun. Napakalaking tulong na yun sa atin. At kung mga anak yun, yung mga anak nun ng mga lalaki, maibenta natin, pang-breed. So, talagang pera din yun. Napakalaking pera na yun. So, ayun. Kung halimbawa, itik naman yung alagaan natin, mag-alaga tayo ng 250 na itik. Halimbawa, sabihin natin na yung 200 itik lang yung nangingitlog doon, times 8 pesos. Kung palagay natin 8 pesos lang yung presyo ng itlog. So, 200 times 8, so nasa 1,600 per day na rin yung makukuha nating mula doon sa itik. So, pagpalagay natin yung 1,600 na yun, babawasan pa natin ng panggastos yun. Palagay natin, kalahati nun, yun yung ginagastos natin. So, may kalahati tayong natitira. So, meron pa rin tayong 800 pesos na kikitain sa loob lamang ng isang araw doon sa 250 na itik lang na alaga natin. So, inuulit natin, ito example lang, ito ay pinasimpleng calculation lang talaga, hindi siya yung pinakamalalim na kalkulasyon. Dahil dito naman sa pag-iitikan, pwede naman tayo makatipid dito sa pampakain. Kung manguha lang tayo ng kuhol, kung magbigay tayo ng suso, o kaya magbigay tayo ng mga kangkong, pandagdag na pampakain sa kanila, malaki rin matitipid natin. Kaya itong 800 pesos per day, pwede talaga natin itong kitain. Kaya pa itong na mas mataasan pa. Lalo na kung gagawin pa nating balot, gawin natin itong maalat, napakaraming pwedeng gawin dito sa pag-aalaga ng itik. Ganon din sa manukan, halos pareho lang din doon sa itik. Although itong itlog ng manok mas mura ng konti, sabihin natin 5 pesos lang presyo. Kung mayroon tayong 250 na manok, o ang mga itlog nun ay 200 lang, sabihin natin ganon. Example lang ito, 200 times 5, so nasa 1,000 din yon. Pagpalagay natin, 500 doon yung maintenance, pampatuka, so may natitira pa rin tayong 500 pesos a day. So yun yung kagandahan. Ganon din dito sa manok, marami rin namang mga alternatives na pwede natin ibigay na pampakain sa kanila. Halimbawa, kung free range naman sila, makain sila ng mga mga insekto, mga grasses, o kaya bibigyan natin sila ng mga sobra-sobra mula sa kusina, mula sa palengke, yung mga tinatapon na doon ng mga gulay, yung mga balat ng gulay, pwede natin tadtarin, ibigay natin sa manok at haruan natin ng darak. So pwede na yon. Marami tayong pwedeng gawin para mas makatipid. Kung feeds naman yung ibibigay natin, meron pa rin kita yan, hindi man ganun kalaki, pero kumikita pa rin tayo dyan. So dito naman sa pag-alaga ng baboy, kung meron tayong 25 na inahin na, so itong mga sinasabi natin, hindi ito yung biglaan, dapat step by step yung pag-aalaga natin, konti-konti lang hanggang sa maparami natin, dahil mas maganda
maganda yung nag-start tayo sa kunti lang, mag-start tayo sa 2, sa 5. So pagka naparami na natin, mas marunong na tayo, mas maganda na yung experience natin, mas marami na tayong alam. Compared sa binibigla natin, bumili tayo agad ng bultuhan, napakalaking risk. Dahil posibleng magka-problema pa tayo, mamatayan, magkasakit, hindi pa natin agad sila mabibigyan ng tamang pag-aalaga kasi hindi pa natin ganun kakabisado, kulang pa tayo sa kaalaman. Unlike sa may experience na tayo, nag-start tayo na pakunti-kunti lang, habang tumatagal, natututo tayo lalo at mas marami na tayong alam. At hindi tayo matatakot na malugi. Although magkaiba yung pag-aalaga ng backyard, yung konti lang, compare dun sa maramihan na, pero mas maganda pa rin na mayroon tayong experience dun sa backyard bago yung commercial. Malaki ang chance na magtagumpay tayo dun sa farming. So, ganun yung madalas na ginagawa ng karamihan. Simula, ginagawa mo na nilang hobby. Habang tumatagal, ginagawa na nilang negosyo. Hanggang sa nag-full time na sila dun, yun na yung nagiging source of income ng pamilya nila. So, dito sa baboy, kung mayroon tayong 25 na inahin, ipagpalagay lang natin na native lang yung baboy natin. Pag nanganak yun, pwede nating ibenta na yung biik ng kahit 1.5 isa. So, yun yung madalas na presyuhan sa amin, 1.5 yung isang biik ng native. So, pagpalagay lang natin sa isang inahin, nanganganak siya ng 8. So, 1.5 times 8, 12,000. So, yung 12,000 times 25 pa na inahin, so, pwede tayong kumita ng 300,000. Pagpalagay natin, gumastos pa tayo para sa pampakain, nagdagdag tayo ng darak, mga bumili pa tayo ng kangkong, pagpalagay natin ganon, gumastos tayo sa mag-aalaga. So, pagpalagay natin, 150,000 ibabawas natin doon. Meron pa rin tayong matitira na 150,000. So, kung 300,000 ang pinagbenta natin, may 150,000 pa tayo. At yan, posibleng mataas pa at mababa yan. Depende sa dami ng anak ng baboy. Itong 8 big kasi, ito yung average na usual na anak ng mga inahin naming baboy. So, napakalaking chance na mas malaki pa yung kikitain natin compare doon sa computation natin. Pero inuulit lang natin, sa actual nito na computation, hindi talaga ganito. Hindi natin masabi na ito na talaga. Kaya napakaraming pwede natin gawin sa farming. Kaya kung saan tayo makatipid, kung tingin natin mas makatipid tayo, kung may mga pananim tayo, mas maganda yon para mas mapapalapit tayo doon sa computation natin at masisigurado natin na kikita talaga na tayo ng at least kalahati man lang doon sa pinagbentahan natin. Kapag tayo ang mismong nagtatanim, andyan lang, pupulutin na lang natin yung papakain sa kanila. So, mas malaking tulong yon. Dahil dito sa farming, marami tayong options. Depende rin talaga sa atin yon kung paano yung way na gusto natin gawin. Kung gusto natin na mas madali, mag-feeds lang tayo, pakain tayo ng feeds sa alaga natin. Kung gusto naman natin ng medyo malaki ang income, kailangan din natin dagdagan yung effort. Kailangan dagdagan natin yung sipag natin. Magtatanim tayo ng mga pampakain, kung mangunguha tayo, pupunta tayo sa mga palengke. Kuhanin natin yung mga pinaghugasan ng isda, pinaglinisan ng isda, o kaya yung mga gulay na mga reject na, yung mga prutas na reject na, pwede natin kuhanin at ibigay natin dun sa mga alaga nating mga livestock, katulad ng baboy, manok, itik man ay pwede natin bigyan ng mga pagkain na organic o mga available lang doon sa mga paligid natin. Kaya napakaraming pwedeng gawin, napakaraming paraan para magtagumpay sa farming, para makamta natin yung goal natin, makamta natin yung pangarap natin na tayo na mismo ang magiging boss sa sarili natin. So, ayun lang po. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Sana ay nakapulot kayo ng idea dito sa ating topic ngayon. Please like our video at sa mga bago lang dito, please click subscribe, click the bell button at pilin mo yung all para ma-notify ka sa mga bago pa naming upload. Maraming salamat po.